Uy, good morning mga sangkatauhan. Magandang umaga po. Ito na naman, ito ang aming second day. Second day ng aming pag-experiment sa pagtatry kay Lala Move as a sideline. Second day namin to kahapon share ko yung experience namin para baka sakaling hindi mo napanood yung mga adventures namin kahapon. Ang una naming naisakay, actually nasa C5 na kami. Nasa C5 na, pauwi na kami, pero actually hindi pa uwi. Gumagapang ako ginagapang ko yung C5. Tapos pumasok nga yung isang booking. So yung tumawag sa atin, tao pala yung isasakay niya, kaso na-accept na natin. Pwede naman yun cancelin, pwede. Sabihin ko, pa-cancel ko sa kanya, ganyan. Kaso kauna-unahang booking ko yun pinakaunang booking, tapos ganun. Kaya sabi ko, tuloy mo na lang. Kung mali man, hindi naman tayo ang mali, wala. Kaya tinuloy ko na lang. Pinick up namin tao sa may Camp Bagong Diwa. Ihahatid sa may somewhere around Manila area. So Camp Bagong Diwa to apaka-traffic. Sobrang traffic Yun lang, medyo ang mahirap pala dun sa area na yun. Parang mga bandang umaga, pangit mag-book kung andito ka sa may bandang Summer South, tapos pupunta ka ng Maynila. Let's say andito ka sa may Taguig, Makati, ganun, tapos punta kang Maynila. O kami dito Taguig, tapos dinala namin dun sa may Maynila. Paka-traffic. Lalo na yung Sales Road doon, grabing traffic. Diyos ko Lord. First time kong dumaan sa area na yun ng ganong oras, Carmageddon talaga. Tapos ang pa doon, medyo talagang matcha-challenge ka talaga dahil apaka-traffic Tapos sa lahat ng dumadaan sa Sales Road, Sales Road ba yun basta? Oo, Sales Road Yung paganyan ka, galing ako dun sa Camp Bagong Diwa, paganyan. Tapos ito kami. Tapos yung traffic na paganyan papunta dito. Tapos ang way, sinasabi niya, pumunta ka dun, gumanon ka, yung turn left ka doon. Yung traffic nung papunta doon sa somewhere papuntang south, paano ka tatawid dyan? Ang nangyayari tuloy, imbis na tawiran ko to, yung paganyan, tawiran ko yan, sumama ako pa ganun. Ang hirap talaga sa area na yun. Pero may time lang yung traffic dun Kasi nung pagbalik namin, wala nang sasakyan. Tapos nakita ko, pwede talaga yung pinapagawa ni Waze, pwedeng gawin. Diyos ko Lord. O ganun na-pick up namin sa Camp Bagong Diwa, nadala namin sa Tayuman. Tapos sabi ko, inaano ko pa sana ayoko pa sana sabihin yung location, pero doon namin nahatid sa may Tayuman. Tapos nung nahatid namin yung tao doon, nakakuha kami ng
pipick upin na mga itlog from dun sa pinagbabaan namin. Malapit lang yung pick up, tapos dadalhin siya kung saan na kami pauwi. Kaya maganda yung biyahe na yon. Mga itlog, napuno tong sasakyan ng itlog. Nangihingi nga ako dun sa may-ari. Sabi ko, sir, pag may nabasag dito, akin na lang ha. Yung pala sabi nung pinagbilhan namin o pinagkuhanan namin ng itlog, sabi niya, sige sige lang daw, libre lang daw, kuha daw ako ng isang tray. Kung ma-realize ko, bayad na pala yun, binayaran na sa kanya. Tapos kung kukuha pala ako, di ang malulugi yung kung pinag-drop off pan ko. Yung bumili. Kaya panalakas ng loob niya sabihin, sige, kumuha ako ng isang tray. Baliw. Pero siyempre joke lang, hindi naman tayo kukuha ng gano'n. Fake lang yun. Hindi naman totoong kukuha tayo. So yun, na-drop namin yung mga itlog. Tapos umuwi na kami. Maganda sana kung merong papunta pa dito, yung along the way na yon, meron kaming mapipick up na mga gamit. Or kaya kahit na pwede naming maisingit, kaso napuno ng itlog eh. Kung hindi sana, tapos sana nakapick up pa kami ng yun. So that was our first day sa Lala Move. Ngayon ang aming second day. Ngayon ang strategy, pagka-pick up natin sa ating pahinante, magaling yung pahinante natin, Brad. Kasi habang nagda-drive ka, siya yung nagda-drive ka, nakakakuha siya ng ng ibang mga ibang destination, mga ibang isa-swipe. Siyempre ako nakafocus lang ako sa pagda-drive eh. Drive lang tayo, tapos nakatingin lang tayo sa Waze kung anong gagawin, saan tayo pupunta. Pero siya habang nagda-drive ako, nakikita niya yung mga pumapasok, tapos nakakapamili siya. Siyempre kung nagda-drive ka, nakafocus ka sa daan. Ewan ko kung paano ginagawa ng ibang mga mga ibang mga naglalala move. Sabi ko nga sa inyo, madaming expert dito sa madami silang expert dito sa YouTube o sa iba-ibang platform, madaming expert. Kaya dapat masalihan sila ng isang hindi marunong, kung nag-aaral pa lang. So yun ang strategy namin ngayon pagka pick up natin sa ating pahinante. Dito lang siguro sa mga mga area ng Pasig, Mandaluyong, mga ganun lang. Huwag tayong lumayo kasi talagang nahihirapan tayo. So magdasal na tayo, Lord. Patabayan niyo po kami sa aming pagmamaneho. Po kami malayo po kami sa anumang sakuna, kapahamakan, o anumang aberya. Yan. Siyempre sa lahat ng ginagawa natin dapat magabayan tayo ni Lord. Yan ang magandang, pinakamabisang pag-iingat. Sabi ng iba, wala, kahit anong ingat mo, tatamaan ka din. Dahil ikaw nga maingat, tapos yung ibang mga tao sa daan hindi naman. Well, totoo naman yun, pero syempre malaking tulong pa rin ng ating pagdadasal. Dadasal tayo palagi bago tayo lumabas. Yun lang, mamaya ulit ha. Sama namin kayo sa mga biyahe namin dito kay Lala Move on our second day. Mamaya ulit.